Okay, isang magandang hapon na naman sa ating lahat. Huwebes na naman ngayon at muli kasama niyo na naman ako para sa DepEd E2Lay online tutorial. Okay, ngayong hapon bago tayo magsimula, nais ko munang batiin ng isang mapagpalang hapon ang aming Regional Supervisor, Dr. Angelica Burayag para sa Region 3. Ganun din, binabati ko ang aming SDO SDS, Madam Leilani Samson Conanan, together with Dr. Mylene Minimo of our ASDS. Also, binabati ko rin ang ating school principal from Olongapo City National High School, Dr. Soledad E. Poson, with my department head from Araling Panlipunan, Dr. Lita V. Mago. At higit sa lahat, binabati ko rin ang lahat ng mga mag-aaral na makakasama at kasama natin ngayong hapon ng araw ng Webes. Ganun din ang mga kapwa guro, ang mga manunood mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay, muli, nais ko magpakilala. Ako si Tutor Leah mula sa Schools Division Office of Olongapo City. Kasama ko ngayong hapon, subukan natin kung makakahabol si Tutor Edwin mula sa SDO Butuan. Alright. Ngayong hapon, ating tatalakayin ang Quarter 1, Week 3, mga isyong pangkapaligiran. Bago ang lahat, pwede tayong i-maximize natin ang ating group chat, ang ating chat box rather. You can mention where you are watching from, ang inyong school, anong grade level ninyo, at saang mga lugar kayo nagmula. Okay, from Ram Villarante, good afternoon po to all. Good afternoon to you as well. We also have here a greetings here from Alaika Navarro, listening from Doña Magdalena H. Gafud High School. And also to Luz Biminda Rehano, good afternoon to you as well. Okay, bilang pagpapatuloy, atin ng okay, meron tayo dito ang ating Quarter 1, Week 3. Okay, bago ang lahat, siguraduhin natin na handa ang mga sumusunod ang ating self-learning module, mga panulat, mga sulat ng papel, gayon din ang ating quiz notebook para at least nakakapag-jot down din tayo ng mga learnings na pwede nating makuha ngayong hapon sa ating online tutorial. Okay, greetings din kay Abigail S. Israel Dumadag, watching from Lalo National High School from SDO Cagayan, Region 2. Hello sa mga supporters natin and watchers from SDO Cagayan, Region 2. Okay, para sa ngayong hapon, ang ating hashtag ay hashtag EcoWarrior. Kung mapapansin ninyo, nung nakaraang linggo, ito rin ang hashtag natin. Ang kadahilanan ngayong hapon may kinalaman pa rin sa eco. Malalaman natin mamaya kung ano ang eco, yung mga tatalakayin natin ngayong hapon. Okay, good afternoon also, watching from Antipolo National High School, Minalabak, Camarines Sur, Grade 10 Amethyst. Hello sa'yo dyan. Alright. Kay Rainiel Manabat de Vera as well. Okay, huwag kakalimutan yung hashtag natin ngayong hapon, ha? Okay, for Quarter 1, Week 3, gusto ko lang sabihin ng ating milk o ang ating inaasahan matutunan ngayong hapon na tatalakay ang kalagayan, suliranin at pagtugon sa isyong pangkapaligiran ng Pilipinas. Okay, moving on. Ngayong hapon, ito ang ating mga layunin. Number 1, natatalakay ang kasalukuyang kalagayang pangkapaligiran ng Pilipinas. Narito rin ang pagsusuri or nasusuri ang mga dahilan at epekto ng mga suliraning pangkapaligiran ng Pilipinas, susundan ng naiisa-isa ang mga programa at pagkilos ng iba't ibang sektor sa paglutas sa bawat suliraning pangkapaligiran. At pang-apat, nabibigyang halaga ang mga programa at pagkilos ng iba't ibang sektor sa pangangalaga ng kapaligiran. Okay? Hello kay Ryan Serrano from DMMHS. Okay? Mas maganda sana kung i-spell out natin yung mga acronyms para mas na-acknowledge natin kung saan kayo nanonood or ano yung mga school ninyo. Hello kay Wenny Logo. Okay, from Maragusan, East Davao de Oro. Hello sa mga taga Davao. Okay. So, bago tayo pumailalim or bago natin mas mapalalim ang ating talakayan, gumawa muna tayo ng isang gawain sa pamamagitan ng isang subukin at ito ang ating panuto. Ilagay sa ating chat box ang mga kapansin-pansin na suliraning pangkapaligiran
na nararanasan mo sa kasalukuyan. Maaari ka rin magbahagi ng mga napapanood mo sa telebisyon o napapakinggan sa radyo. Okay, habang naghihintay tayo ng mga sagot, okay, hello kay Ruela Dayag from Doña Magdalena High School, from BJ Medina, Diosdado Macapagal Memorial High School. All right? Okay. So ano kaya ang mga nararanasan natin or napapansin ninyo na mga suliraning pangkapaligiran? Okay, gamitin natin ang ating chat box, ang ating comment box. Pwede tayong maglagay dyan ng ating mga kasagutan. Hello kay Hanelin Mata 10 from St. Luke, Diosdado Macapagal Memorial High School. Okay? Ano kaya ang mga suliraning nararanasan ninyo? Maliban sa natalakay natin noong nakaraang linggo na may problema tayo sa solid waste or solid waste management. Okay. Okay. Sabi ni Rainiel Manabat de Vera, tutor pagdami ng basura. Okay, that is good, no? Maliban doon sa pagdami ng basura, alimbawa, yung mga napapanood natin sa TV, napapakinggan natin sa mga radio stations, ano kaya yung kadarasang nararanasan ng isang typical na Pilipino sa kasalukuyan? Okay? Hello kay Jan Arson de Guzman watching from Diosdado Macapagal Memorial High School. Okay, punta na tayo sa mga sagot. Rainiel Manabat, sabi niya, tutor. Suliranin sa likas na yaman, tama naman. Kailin Tapispisan, hello Kailin, ang sagot niya ay madami ang nagkakasakit. Okay, what else? Aside from pagkakaroon ng sakit at pagkakaroon ng problema sa likas na yaman sa mga kabundukan, what can we observe concerning our mountains all over the country, for example? Ano sa tingin nyo yung pwede nyong masabi doon na problemang kinahaharap ng lahat ng Pilipino sa kasalukuyan? Okay? While we are waiting for the responses, hello ulit kay Justin and kay Mauro Regala. All from Diosdado Macapagal Memorial High School. Okay, napaka-active. All right. We have here an answer again from Rainiel. Sabi niya, tutor, sa tingin ko, ito ay may kinalaman sa climate change. All right. Lahat ng responses natin ay maituturing nating tama at may timbang at talaga namang may punto. Okay. So, para mapatunayan natin kung yung mga ibinigay ninyong mga kasagutan ay tumpak, pumunta tayo sa isang gawain na alam kong gustong-gusto nating lahat ng mga online learners, okay? So, narito ang panuto natin. Kukumpletuhin lang natin ang cluster ng mga kahon. Ang mga definisyon upang makatulong sa iyong pagtukoy ay nakalagay pagkatapos ng bawat item. Okay, let's move to number 1. Okay, habang naghihintay tayo ng mga sagot, hello kay Edwin Fuego, hello, tutor. Okay, so ano kayang letter D iyan? Ang pagpuputol ng mga puno, pagtatabas ng mga damo, at pag-alis ng anumang sagabal sa gubat upang maging pook agrikultural o komersyal. Ano kayang letter D iyan? Okay. Okay. Hello kay Joanna Divine. Habang naghihintay tayo ng sagot, ano kayang sagot yan? Okay, dagdagan natin ng isang letter. Yung letter D, susunod dyan letter. Okay, may sumagot dito. Letter E ba ang tamang sagot? In English, isinagot niya, deforestation. Okay, paano naman kaya sa wikang Tagalog, Rainiel? Kung yan ay isasalin mo sa wikang Tagalog, what should it be, Rainiel? Okay? All right. So, talagang very active si Rainiel, no? Ang sagot niya ay deforestation. All right. Check nga natin. Tama naman si Rainiel at tama naman ang lahat ng mga sumasagot. Kailin Tapispisan, deforestation is correct as well. Okay, let's move on to number 2. Tinatanong dito, ano ang proseso ng pagkuha ng mga bato, mga buhangin, at iba sa pamamagitan ng pagpapasabog, paghuhukay, or pagbabarena? Okay, tama ang sagot din ni Kiana sa number 1, deforestation. Okay, reminder learners when we chat our responses sa ating chat box,
Huwag natin kakalimutan ilagay ang number para at least nasusundan natin yung flow ng discussion. Okay, ano kayang English word yan? Okay lang, Kailin. You can do it next time. Pwede mo pa rin siyang lagyan ng number. Okay? I will add another clue. After Q, pwedeng letter U. Okay? Marami yan. Marami tayong nakikitang ganyan. Okay, while we are waiting. Okay, hi, Louis Lynn Polanco from the same school, DMMHS. Okay, meron na tayong mga responses here. Sabi ni Wenny Logo, Ma'am, I tutor it's quarrying. Sabi ni Jan Angelo, it's quarrying. Let us check kung sila ba ay tama, whether it is really quarrying or not. Baka naman quarreling yan. Okay, so the correct answer is actually quarrying. Okay, good. Okay, let's move on, Kylie. Tama ka rin, no? So, quarrying. So, reminder again, learners, online learners, let us not forget, including the item number whenever we type in our comments or yung mga responses natin sa ating comment box. Thank you, Kiana. Correct for following. All right. Okay, let's move on to number 3. Anong letter F naman daw ang mabilis na pagragasa ng tubig hanggang umapaw ito at makapaminsala sa mababang lugar? What letter F is that? Sa tingin ninyo na alam ko namang ang nararanasan natin, lalo na yung mga online learners na kasama natin ngayon na nakatira sa mabababang lugar. All right. So, number 3, sabi ni Wenny, flash flood. Sabi ni Rainiel, bagong salita sa aking tutor. Ang kagandahan dito, Rainiel, pag meron tayong mga hindi encountered terminology sa pamamagitan ng itulay, ng araling panlipunan, na-expose tayo, no? So, all right. Okay, Kailin Tapispisan answered flash floods. John Angelo said flash floods. Check natin ang mahiwagang sagot. Flash floods is the correct answer. Okay, virtual clap para sa mga nakakasunod at nakakasagot. Okay, let's move on to item number 4. Ang paraan ng pagkuha ng mga yamang mineral. Ayan, what English term? Ayan, ano kaya yan? 'Di ba sa atin napaka-importante ng yamang mineral eh, yung mga yamang na ganyan talagang tinitreasure yan, 'di ba? So, ano kayang terminolohiya yan? Okay? Someone answer Justin Katrina, tutor, it's mining. Is it really mining? Let us wait for other responses. Ayan, nakakatuwa dahil very active ang ating mga online learners. Kay Jan Angelo, Wenny, Jarina May, and Justin Katrina, ang sabi nila, tutor, it is mining. Let us check whether it is really mining. All right, very good, no? So nakakatuwa na nakakasunod tayo at alam natin ang ating mga problemang pangkapaligiran. Okay, nasa punto na tayo ng pagpapalalim or pagtalakay ng mga isyung pangkapaligiran na kinahaharap ng mga Pilipino. Okay, tatalakayin natin ang mga sanhi at ang mga epekto. Okay, yung mga humahabol na responses, lahat yan tama. So, very good. Alright, unahin natin to. Ano nga ba ang deforestation? Okay, ang deforestation ay ang pangmatagalan at permanenteng pagkasira ng kagubatan dulot ng iba't ibang gawain ng tao. I-type in sa ating comment box kung naniniwala kayo na may kinalaman ang deforestation sa gawain ng tao. Why kapag yes and kapag no? I repeat, naniniwala ba tayo na may kaugnayan ang gawain ng tao sa pagkasira ng ating mga kagubatan? Okay, while we are waiting for responses, hello muna sa Ella May Leonardo ng 10 St. James, the same school. Crishaline Santos, the same school. Hello sa inyo dyan. Very active kayo talaga. Alright. Y or N? May kinalaman nga ba ang tipikal na Pilipino sa pagkasira ng kagubatan? Is it a yes or a no? Okay, sabi ni Andre Dupan, it's a Y. Another responses. Okay, sige. Okay, Jan Angelo, Y. All right, so let us check, no? Sabi ni Rainiel, tutor,
Yes po, dahil ang mga puno ang nagsisilbing tahanan. Alright, very good. Thank you kay Luz Wiminda at kay Kiana. Okay, mamaya aalamin natin kung may katotohanan yung mga sagot ninyo na letter Y or yes, no? Sa puntong ito, tingnan muna natin, mahalaga ba ang kagubatan? May saysay ba na dapat natin itong alagaan? Kinakailangan bang ito ay alagaan? Okay, alamin natin. Number one, pinagkukunan siya ng likas na yaman ng bansa. Okay? So, pag sinabi nating likas na yaman, maaring nandiyan ang timber, nandiyan ang mga, pwede mo siyang i-turn into paper, yung mga puno, and alam natin na ito ay isa sa pinakamalakas na sandigan ng mga Pilipino para pagkuhanan ng iba't ibang yaman na talaga namang makakatulong sa ating araw-araw na pamumuhay. Majority ng mga responses ay Y eh. Okay, sige, babalikan natin yan mamaya ha. Okay, number two, tahanan ng mga hayop. Okay, so alam natin na ang Philippines ay known for having so many species, no, animal species. And mahalaga ito dahil ito ang nagsisilbing tahanan nila or sa wikang Ingles, we call it their habitat. Okay, number three, katuwang natin upang maiwasan ang pagguho ng lupa, nagsisilbing proteksyon sa mga watershed, at mitigasyon ng climate change. Ang kahulugan ng mitigasyon, medyo malalim kasi yung salitang mitigasyon eh, di ba? So pag narinig nyo ang salitang mitigasyon, ito ay tumutukoy lamang sa pagpigil, paghinto, or para hindi, mga pamamaraan upang hindi ganap na makasira or lumala ang climate change, for example, sa bansang Pilipinas. Okay, so karamihan ng sagot ay Y, meaning to say yes. Totoo naman, no? Na may kinalaman ang mga tao sa nangyayaring deforestation sa kasalukuyan. All right. Okay. So, narito ang ilan sa mga epekto ng tinatawag nating pagkakaroon ng deforestation or deforestasyon. Nariyan ang pagbaha, nariyan ang matinding init, at nariyan ang maliit na forest cover. Okay, ang tanong ko ngayon, sino sa tingin nyo ang katuwang nating mga Pilipino sa pagresolba ng mga ganitong uri ng problema? Okay, habang naghihintay tayo ng mga kasagutan, hello muna kay Cristel Rain Alvarado from BMMHS again, kay Levy, hello din, kay Mike, hello sa iyo dyan, and also kay Clarice Carlos. Huwag niyo kalimutan kung saan kayo province or saang region kayo nang nanonood or nag-aaral para at least na-acknowledge din natin yung ating mga rehiyon at ang ating mga provinces. Okay, so alamin natin, meron bang makakapag-type sa ating chat box? Sino ang mga katuwang ng mga Pilipino sa pagsugpo ng problema sa deforestation? Okay? Kaya ba naghihintay tayo? Okay, importante lagi ang batas, no? So sabi nila, shooter, ang batas naman butas eh, 'di ba? Pero alisin natin yung mindset na ang batas ay butas dahil sa katunayan, may batas tayo upang tulungan tayong ma-implement or mapangalagaan or masolusyonan ang mga problema. Okay, sabi ni Andre Dupad, tutor, DENR, or ang Department of Environment and Natural Resources. Okay, tama rin si Andre, yun ang sagot niya. The same with Kylene, the same with Jan Angelo, the same with Luz Viminda. Okay, very good, no? For example, share ko lang dito sa aming lugar, sa SBFC, Subic Bay Metropolitan Authority, meron kami ecology center dito na under ng DENR na siya talagang nangangalaga sa mga usaping may kinalaman higit sa lahat sa kalikasan. Okay, narito ang ilang mga batas na pwede nating
malaman or pwede nating i-refresh sa ating mga kaalaman para at least masusundan din natin, no? Nariyan ang unang batas, ang Batas Republika bilang 2706 o ang may layunin itong pasidhiin ang programa ng reforestation. So kung ang deforestation ay ang pagkasira o pagkakalbo ng ating mga kabundukan, what can you say about reforestation? Ano naman ang reforestation? Okay, type in natin yung mga sagot natin sa chat box, no? Kung ang kanina ay negatibo, malamang ang reforestation ay positibo. Pero anong salita ang pwede ninyong ilagay na may kaugnayan sa usapin ng reforestation? Ito kasi yung sinasabing paraan para malutas yung problema ng deforestation. Alright, sabi ni Rainiel, tutor, pagtatanim muli ng mga puno o ng mga halaman. Alright, very good si Rainiel, no? So, nakakatuwa yon. Okay, pagbabalik, anong ibabalik, Andre? Okay, pagbabalik ng, okay, medyo nabitin tayo kay Andre kasi pagbabalik din, ellipsis lang di ba? So, sabi ni Jan Angelo Brunil, tutor pagtatanim. The same with Reniel earlier. All right. So, very good, no? Let's move on to the next one. Okay, we have here Presidential Decree 705 or ang pagbabawal ng sistemang kaingin or the kaingin system. Okay, so may ano dito si Alexander, meron siyang sinasabi, tutor, dapat pag pumutol daw ng isang puno, dapat 3 bagong puno ang itanim na kapalit. So, that's quite a big thing, no? Pero ang ganda ng kanyang pananaw, very futuristic yung kanyang point of view. So, very good kay Alexander, no? Okay? All right. So, yan. Balik tayo dito sa kaingin system. Ang ibang term sa kaingin system, we call it the Sweden farming, kung na-encounter nyo na yon. Ang tawag din natin dito ay slash and burn. May action pa talaga, no? Slash and burn. Okay. So, yan ay ipinagbabawal din, pero syempre may mga kasama kasi tayo na yan ang ikinabubuhay. Alam nyo, anumang sobra ay bawal. Everything should be done in moderation. Kaya siguro ang pwede nating gawin diyan bilang mga mamamayan, makikinig din tayo kung ito ay ipinagbabawal na. Let's follow. There is no harm in following orders. I repeat, there's no harm in following orders. Okay, good afternoon din sa'yo, Andre. Okay, you're from a Science and Technology High School from Caloocan. Okay, very good, no? Hello sa'yo. Okay lang yan, Kailin, kung ikaw lang ang taga Region 4A. Kasama mo naman kami na taga iba't ibang region. Okay, so another one we have here, Batas Republika bilang 9175 o ang tinatawag nating the Chainsaw Act or ang pagbabawal ng paggamit ng chainsaw at illegal na pagtotroso. Okay, so additional information, my dear online learners, pag sinabi nating pagtotroso natural, ito ang pagpuputol ng mga puno. There are 2 kinds ng logging, okay? Kung meron kayong mga ginagamit na sulatang papel ngayon, meron tayong tinatawag na selective logging and total logging. I repeat, selective logging and total logging. So, ang total logging, wala kang pipiliin. Batang puno, medyo matured na puno, lahat yun. Gagawin mong troso. Ang selective naman, usually, pipili ka lang yung dapat. No? Pero pag sinabing hindi natin, ibig sabihin, pag sinabi nating dapat ba lahat, halos lahat, siyempre hindi rin. Okay? So, all right. Okay, good afternoon din sa inyong lahat. Kay Clarice Balandra, again from DMMHS. All right. So bilang additional, no, lalo na sa panahon natin ngayon na tayo ay
ay mga estudyante, no? So, familiar ba kayo dun sa tinatawag nating Home Bill 6930 or ang Family Tree Planting Act na kung saan um, bawat anak daw, yun daw dapat ang bilang ng puno or seedling na itatanim. Okay, sang-ayon ba kayo do'n? For example, ilan kayong magkakapatid? If you are 5 in the family, dapat 5 seedling yon na pwedeng itanim para masolusyonan ang ating problema sa deforestation. And another one, ito, comment nyo ha sa chat box natin. Sang-ayon ba kayo, opo or hindi na lang, or Y or N? Sang-ayon ba kayo na bago magtapos or payagan magtapos sa mga mag-aaral, kinakailangan mo na silang magtanim ng puno sa mga kabundukan? Ang tawag natin dyan ay Home Bill number 6931 or ang Graduation Legacy for Reforestation Act. Sabi ni Rainiel, sang-ayon siya. Okay. So, is it a Y or no? Sang-ayon ba kayo na bago kayong i-let go ng ating mga school at ng mga universities, you need to plant trees, di ba? So, ang basahin natin yung mga sagot. Ay sabi ni Venus Tutor, it's a yes. Kay Rainiel, opo. Kay John Angelo, hindi po. Bakit kaya? Bakit kaya hindi po si John Angelo, no? So, ang sabi sa akin ng teacher ko dati nung high school, kung gusto mo daw ma-immortalize, 'di ba? Dinaan pa kami sa ganung motivation eh. Sabi niya, Leah, kung gusto mong ma-immortalize, dapat magtanim ka ng puno. Eh ako naman, I'm a good follower and I'm a good Filipino. Sabi ko, sure ma'am, until now, awa ng Diyos, when I visit my secondary high school, may secondary school, still, nakatayo pa rin dun yung puno. So, totoo naman si teacher na you can be immortalized and at the same time, makakatulong ka din sa environment. Kaya mga sagot, alamin natin. Okay, si Tristan, Julius, opo, Kiana, yes. Sabi ni Alexander Florante, okay, maganda po yung tutor. Isang maliit na kilos para sa malaking ikabubuti ng mundo. Uy, naalala ko yung ano dyan, na quotation. One small leap, ano yan? One small step, a big leap for humankind. Oh, makanasa naman tayo, di ba? Nag-overlap tayo sa science. Pero konektado naman talaga lahat. Okay, sabi naman ni John Angelo, responsibility, okay, even ng private sector, ang pagtatanim. Okay, very good, no? Nakakatuwa ang ating mga responses. All right. Hello, Clarence Panganiban from the same school, DMGHHS. Okay, I hope I mentioned it correctly. All right, let's move on to the next one. Mining. Ano nga ba ang mining? Pagmimina. Okay, here we have the definition. Gawain kung saan ang iba't ibang mineral tulad ng mga metal at di-metal at enerhiyang mineral ay kinukuha at pinoproseso upang gawing tapos na produkto. Hello, the watchers from Caloocan. All right, my question now. Type natin na, let us maximize our chat box once again. Our dear learners, grade 10, and sa lahat ng viewers, magbigay nga kayo ng epekto ng mining. One word will do. Hindi kinakailangan sobrang haba. Okay? Magbigay kayo ng epekto ng pagmimina maaring sa ating lahat, no? Okay, while we are waiting for the responses, hello kay Ruel Dayag, hello din kay Nicole, and kay Justin, Dave, Dana. Okay, kaya yung mga epekto nun? Okay, Rainiel, pagguho ng lupa or the so-called soil erosion. Okay, we will find out later, no, if your responses are really good or are really true. Okay, aside from that, so I think John Angelo shared the same answer just like Rainiel. All right, aside from erosion, sa hangin, may epekto ba ang mining sa hangin or wala lang? Okay lang ba ang mining sa konteksto uh, ng hangin na ating nilalanghap? Okay? Alright. So, the same with Alexander. Tutor, there are possibilities na magkaroon ng mga sinkholes. Alright. So, ano nga ba yon? Okay, mga epekto we have there. Okay, na-target ni Tristan Julius, no?
yung pollution or contamination ng hangin, contamination ng tubig, nandiyan din. Andiyan din ang, okay, chemical sa hangin. Andiyan din ang fish kill. Nandiyan ang pagguho ng lupa. All right, all of your responses via our chat box are all correct, no? Okay, very good. So very scientific yung sagot ni Andre. Tutor, there are possibility na magkakaroon ng hazardous gases kapag nagmimina. All right. So alamin natin, ano na naman ba ang ginagawa ng mga kapwa natin Pinoy at ng ating mga ng pamahalaan patungkol dito? Okay, number one, narito na naman ang listahan ng mga batas. Okay, Philippine Mining Act, nandito ang pagsubaybay sa operasyon ng pagmimina kasabay ang pangangalaga sa kalikasan. Okay? Narito rin ang makapagbibigay ng revenue or the revenue sharing scheme kasabay ng paglago ng industriya at pagmimina. So pag narinig niyo yung revenue sharing scheme, kumbaga merong percentage or meron silang bahagdan na ibibigay sa ating pamahalaan na pwede rin gamiting pondo ng ating pamahalaan sa iba't ibang proyekto. Okay? Nariyan din ang Philippine Mineral Resources Act of 2012 na nagsasabing sisiguraduhin mayroong benepisyo na mabibigay ang pagmimina sa Pilipinas sa mga katutubo higit sa lahat at mga lokal na komunidad. You know why? Okay, so magkakaroon tayo ng mga dust particles, sabi ni Alexander, that's correct. No? Kasi minsan ng mga katutubo, kasama sila sa proyekto ng pagmimina. So tatandaan natin na kapag kasama sila, nararapat lamang na bibigyan natin sila ng tamang pangangalaga at atensyon. Okay, we have here quarrying. Okay, what is quarrying? We have here the definition. Paraan ng pagkuha ng mga bato, buhangin, graba at iba pang mineral mula sa lupa sa pamamagitan muli ng excavation, sa wikang Ingles, ang pagtitibag, paghukay, or pagbabarena. So, ang quarrying, masasabi niyo, tutor, sa lugar namin may ganyan eh. Ano ba ang pwede nating makuha sa quarrying? Okay? Ano yung ibinibigay nito sa mga magulang natin? Anong letter P yun sa Tagalog at letter E sa wikang English? Quarrying can give Filipino people what kind? What do you think ang kayang ibigay ng quarrying sa atin? Isang bagay na nawala ngayong pandemic sa maraming Pilipino. Hello, Jasper, and hello, Venus. Okay, while we are waiting for the responses. Okay, kahalagahan ng quarrying. Okay, pinagmumula ng mga panangkap sa paggawa ng mga pasilidad at serbisyo ng mga komunidad. Okay, number 2. Okay, na-target ni Rainiel Manabat de Vera, pagbibigay ng pangkabuhayan or trabaho. That is so true, no? So, pinagbabawal siya, pero sa isang banda, nagbibigay siya ng trabaho. Siguro ang sagot na lang natin dyan, kapag gagawa ka niyan, sumunod pa rin sa regulasyon ng ating pamahalaan kasi somehow it gives work to Filipino people, especially yung mga engineers at iba pang mga laborers, no? So, maging mindful na lang siguro tayo. That's the keyword. Okay. So, narito, ayan, sa left side, makikita natin ang mga naidudulot nito. We have pollution, sakit, kontaminasyon ng tubig, at pagkasira ng biodiversity. When we talk about biodiversity, pagkasira ng kalikasan natin na kung saan nadadali ang mga katubigan, kalupaan, even the animals, no? So nawawalan ng ecological balance, ang ating ecological system is nowhere to find. All right. Okay, next one we have climate change. Ano nga ba ang climate change? All right. Type in natin sa comment box anong nararamdaman nyo sa tuwing umiiral ang problema ni Juan de la Cruz sa konteksto ng climate change. While waiting for the responses, ang climate change, sa madaling salita, ay pagbabago ng klima. Okay? Nagiging abnormal. It's no longer normal, no? So, maya-maya, sala sa init, sala sa lamig,
narito si El Niña, yung malakas na pag-ulan, biglang may El Niño, matinding init. In other words, hindi natin alam kung ano nangyayari sa planet Earth. Okay, minsan okay, minsan hindi. Okay, so yan, Rainiel, umiinit ang daigdig. Sana Rainiel, hindi rin umiinit ang ulo, no? Chill lang tayo, kayang-kaya natin yan. Hey, alright, sabi ni Alexander, nagsusulusaw ang glacier. Okay, o tumataas ang level of water. That's good, very good, no? So, ano nga ba ang mga Jan Daniel, no, Jan Angelo, that is so correct, okay? Excess flooding, okay, even Europe binabaha, di ba? Ang Europe kilala natin bilang wow, pero pag sa balita, ay binaha ang the Netherlands, ay binaha ang Sweden. Okay, so it's not normal anymore. Dahilan ng climate change. Okay, natural na pagbabago ng klima ng mundo. Again, may kinalaman na naman ng tao dyan. We call it the anthropogenic um, the anthropogenic reasons. Anthro from the word people or tao. That's why may kinalaman ta. Okay? Alright, ang saya-saya ng mga learners natin. Number 2, mga gawain ng tao. Ayan, totoo yan. No? So, payo natin dyan, be mindful regarding our actions. Let's be eco-warriors and let us give environmental justice to each and one of us. Okay? Alright, narito ang mga epekto. Yung mga nandito, binanggit niyo na sa ating chat box. Global warming, sakit, coral bleaching. Okay, may kinalaman yan, no? Sana ang ating Tubataha Reef, no? Yung pinakasikat nating reef na napipicture sa Discovery Channel, hindi maapektuhan yan. Kaya the government is really doing the very best, their very best para maprotektahan yan. Ang pagbaha, nararanasan natin yan. Eto, banta sa food security. What type of country is the Philippines? Is it industrial or agricultural? Type nga natin sa ating comment box. Okay? Ang Philippines ba ay agricultural or industrial country? Can you type in using our comment box? Okay, while we are waiting for the responses, narito ang isang batas. Okay, we call it Batas Republic Act number 9729. Kilala bilang Climate Change Act of 2009, pagbabalangkas ng pamahalaan ng mga programa at proyekto, mga plano and strategies, mga rulings, okay, para maiwasan ang climate change. We have here the Triple C, the Climate Change Commission, and the National Framework Strategy on Program and Climate Change. Okay, lahat ng sagot. Rainiel, we have Jan, Angela, we have Andre, very good, agricultural. Tama yun eh. Ang Philippines is known as an agricultural country. Therefore, maaari tayong magkaroon ng banta sa food security na tinatawag. No? Magkakaroon tayo ng problem, mag-i-import na tayo kasi because of the weather changes and the climate issue, pwedeng maapektuhan ang agricultural sector ng Philippines. Okay, that is true. Our GDP a big percentage of our GDP comes from the agricultural sector. All right. Okay, we have here another law. We have here the Republic Act 8749, also known as the Philippine Clean Air Act. Okay, clean air meaning to say may kinalaman sa mga emissions, smoke emissions. Yan, no? So, wag tayong maging contributor sa problema natin sa hangin. All right. So para malaman natin whether you really learned something from our short but substantial discussion, narito ang mga tanong. Uulitin ko, type in our responses. Do not forget the number item para at least makakasunod yung mga classmate natin all over the country. Okay, ang mga sumusunod ay dahilan ng deforestation sa Philippines maliban sa, what is the answer? Number 1, is it A, B, C, or D? Okay? Okay, any answer? Any answer while we are waiting? Okay, maliban sa pinag-usapan natin kanina?
Okay, while we are waiting for the responses, hello kay LMA Leonardo. Sumagot si Rainiel Manabat. Ang sabi niya, B, tutor, is illegal mining. Let us check whether it is true. Okay, where is it? Okay. Maliban sa... Okay. Oh, bakit walang global warming sa choices? Okay, actually, the correct answer is letter... Is it letter B? Okay. All right. Sa tingin natin, nagkaroon tayo ng konting difficulty dyan sa slide number 1. Okay, let's move on to slide number 2. Lahat kayo doon, very good. Ang Pilipinas ay apektado sa nagaganap na climate change. Alin sa sumusunod ang epekto nito sa ating bansa? A. Pagtaas ng incident ng dengue. B. Pagliit ng production rate ng pagkain. Letter C. Malakas na bagyo na nagdudulot ng pagbaha at landslide. Or letter D. Lahat ng nabanggit. Okay, what's the answer for number 2? Do not forget to include the item when typing your responses. Okay, hello kay Aliyah Marquez habang naghihintay tayo ng sagot. Okay, for number 2, ano nga ba ang sagot natin dyan? According kay Rainiel, ito ay... Correct answer ay letter D. Yay! Correct si Kiana at kay Andre and Justin. The answer is letter D. Let's move on to number 3. Anong batas ang nagtatag sa National Framework Strategy Program? Okay. Is it letter A, letter B, letter C, or letter D? What is the correct answer for number 3? Okay, while we are waiting, do not forget to include the item VJ Medina so that makita natin ang tamang sagot. Okay, what's the correct answer for number 3? All right, while we are waiting for it. Okay, meron tayo. Hello kay Arturo Saurin. Anong number yan? Okay, sagot. Okay. For number 3, kay Rainiel Manabat again. Ma'am, tutor, it's letter B. Correct din si Justin. Letter B, it's Republic Act 9729. Okay, let's move on to number 4. Anong batas naman ang nagtatag sa reforestation or reforestation administration? Okay, is it A, B, C, or D? What answer for number 4? Okay, while waiting for the responses, number 4, do not forget to include the item, dear learners. Yan. Yan yung una nating tinalakay kanina eh, for di ba, sa mga batas-batas, gano'n. Kay Rainiel, lagi na uuna, no? Let us check, is it really A? Rainiel, Justin said it's A. May Angelica said letter B, tutor. Okay, let's check the answer for a while. Okay, we have here letter A, Republic Act 2706. So kudos kay Alame, kay Justin, kay Kiana. All of you are correct. Let's move on to our last item. Ayan, for the win. Alin sa mga sumusunod na suliraning pangkapaligiran ang nararanasan ng Pilipinas maliban sa letter A, letter B, letter C, or letter D? Alin daw dyan ang hindi environmental problem? Is it A, B, C, or D? Do not forget to include the number item. Alright, dapat alam na alam natin yan dahil tayo ay competent lahat. Okay, Arturo said tutor. I think that's number 5, Arturo, no? It's B, B, Andre, Reno, B, Joanna, B, Justin, B. Of course, we all know that the answer is actually letter B. Okay, who among you got 5/5, 4/5, 3, 2, or 1? Type in our comment box so that you can be acknowledged. Okay? So I'm hoping that Tutor Leia is hoping nakakuha tayo ng 5, 4, or 3. Kung sakaling nakakuha ng 2 or 1, do not feel bad. There is always a room for learning. Yay! Sabi si Rainiel Manabat with a yay. I got 5/5. Kiana got 4. Who else? Okay. So nakakatuwa ang ating mga learner because based sa figure na nakikita ko ngayon sa ating comment box,
A lot of you are actually competent. Yay! Let's go! Perfect, Andre. 5, LMA 4. Hello! So, congratulations at natutuwa ako sa inyong mga scores. Okay. So, bilang pag I'm about to end now, okay? So, for other comments and suggestion, you can scan our QR code here for customer feedback dahil lahat ng serbisyong ito ay inilalaan namin para sa mga mag-aaral across the Philippines. So, give us your feedback. Okay? So, flex ko lang ang aming mga tutor from the elementary and junior high school department. Kami po ay makikita ninyo via DepEd platforms uh, every Thursday, every Webes po. Webes is the best day. Okay? So muli, ako si Tutor Leia nagsasabing dito sa Tambayang Iskopil. Ikaw, sila, siya at ako ay pawang mga Pilipinong handang pandayin ang diwang makabansa, makadiyos, makakalikasan at makatao. Muli, maraming salamat at abangan natin ang ating mga tutors from the Senior High School Department, Tutor Eric and Jocelyn, for understanding culture, society, and politics. Muli, maraming salamat at ingat po tayo sa nagpapatuloy na pandemya. Bye po!